Kung dumaan sa'yo ang reading na to ngayong May 15, 16, or 17, para sa'yo yung reading na to. So, nakaka-sense ako dito ng energy ng isang tao na maaaring nagkakaroon ng nade-discourage, no? And itong feeling ng pagiging discouraged is maaaring nagro-root dahil sa mga past failures sa buhay. Nakikita ko kasi ditong may mga bagay na maaaring hindi na-accomplish, hindi natapos, or hindi naging successful sa buhay nitong tao na to. Kaya siguro nakakaramdam siya ng discouragement, no? And itong mga failures na ito na naranasan nitong person na to, nag-create ng ng sadness or emotional imbalance dito sa person na to. Kasi siguro iniisip niya na siya ay isang failure kasi nga hindi niya, alam mo yun, hindi niya pa naaabot yung mga goals niya, or every time na may gagawin siya or nagtatry siya is hindi nagiging successful, no? So, parang nakikita ko dito, may mga times na nawawala ng pag-asa, may mga times na, nadi-discourage, no? Nagiging mababa yung mood or yung energy itong tao na to. Kasi nga, hindi siya nakakapag-perform ng maayos, or hindi siya nagiging successful doon sa mga ginagawa niya. Kaya may mga times na nakakaramdam to ng low energy, or parang hindi siya motivated, hindi siya inspired. Or pwedeng yung iba sa inyo, kung kayo to, no, alam nyo yung work hard kayo ng work hard, pero parang iniisip ninyo, bakit ganun? Work hard naman ako ng work hard, pero parang hindi pa rin ako nagiging successful, alam mo yun? Hindi pa rin ako yung mayaman, for example. Or hindi ko pa rin naaabot yung mga goals ko or pangarap ko. No? So, pwedeng yung iba sa inyo, ganyan yung nagiging feeling ninyo. No? And may mga times na sumasagi sa isip nyo, na-feel ninyo, okay, ma-achieve ko pa ba tong mga to? No? May mga times na pwedeng nawawalan kayo ng gana or pag-asa pagdating doon sa mga bagay na hindi nyo ma-accomplish or hindi nyo pa na-accomplish sa ngayon. Kasi nakikita ko dito, pwedeng iba sa inyo, hindi kayo naging successful dito. Hindi kayo naging successful sa path na na pinili nyo, tinatahak ninyo. Pwedeng yung iba, hindi rin siguro kayo naging successful when it comes to love, kasi nakakakita ko dito ng relationship na nag-fail, or pwedeng nagkaroon ng incompatibility, hindi kayo, alam mo yun, pwedeng hindi kayo
hindi nag-work between the two of you dito sa tao na to. And nakikita ko until now, kung this is about love life, nakikita ko na until now, naghihintay pa rin kayo ng tamang person. Kung meron man, kung may darating pang tamang person sa inyo. Pwedeng iba sa inyo, pwedeng naiinip na rin kayo sa kakahintay kasi siguro ang tagal-tagal ninyo ng ipinagpipray, umaasa, wini-wish, or naghihintay ng tamang tao. Or, kung hindi naman ito about love life, yung iba sa inyo, pwedeng yung pinagpipray, wini-wish nyo ng matagal na, hinihintay nyo ng matagal na, is a big change or big opportunity when it comes to sa inyong career or pag-asenso sa buhay. When it comes to love life, na nakikita ko dito, pwedeng nananahimik ngayon itong person na kakonect mo. Pero emotionally, hindi siya okay. Hindi siya okay. Hindi ganun ka-stable yung energies niya. Overall energies niya and emotional state nitong person na to. Nakikita ko na pwedeng may sadness, may sadness dito. Nakakaramdam din ako ng insecurity dito sa person na to. Pwede kasing hindi na nga siya financially secured, hindi rin siya emotionally secured right now. Pero, nakikita ko dito is maaring naghihintay itong person na to sa'yo kasi feeling niya hindi nagkaroon ng closure sa inyong dalawa. This person is still reminiscing tungkol sa sa past ninyo. Kasi Six of Cups is past memories. So, siguro meron kayong magagandang memories in the past na worth remembering and maaaring sumasagi-sagi ka pa rin sa isip niya tsaka yung mga memories ninyong dalawa. Pero, hindi kasi nag-work eh. With the Temperance reverse, pwedeng hindi nag-work yung relationship ninyo eh. Hindi ko alam kung may mga ibang factors, outside factors, kung bakit nag-fail yung relationship or meron lang talaga kayong mga incompatibilities dito since baliktad yung Temperance, no? But right now, this person is waiting. Pero nandun din yung feeling na parang nawawalan na rin siya ng pag-asa. Hindi ko alam kung gaano na rin siya katagal naghihintay. No? Pero maliwanag dyan na para sa kanya, maaaring hindi pa tapos ang lahat para sa inyo. May unfinished business or walang naging closure. Okay. So maybe this person is working on his or her stability right now kasi nakikita ko meron pa siyang mga pangarap na hindi pa nararating, ambisyon sa buhay. And nakikita ko kaya siya siguro nag-work hard sa ngayon sa sarili din niya for personal growth and then sa career niya kasi nakikita ko na hindi pa rin, alam mo yun, hindi pa siya, wala pa siya dun sa stage na siya ay stable na sa kabuhayan at saka sa financial. So maybe itong person na to sa ngayon, kung wala siyang kakonect, nakikita ko is nag-focus siya ngayon sa kanyang career, no, sa personal growth niya, para i-improve niya yung sarili niya. Pero may mga times na sumasagi ka pa rin sa isip niya or namimiss ka niya, aalala ka niya or nag-iisip siya tungkol sa'yo.
iniisip din kasi netong person na to, baka bumitiw ka na rin sa kanya eh. Kumbaga parang nakadepende rin kasi siya sa'yo kung ano yung energy mo, no? So, I think hindi siya mag-i-initiate if ever. Kaya nga nakikita ko dyan yung card of waiting. Maaaring naghihintay lang din siya sa'yo ng sign. Pahiwatig, alam mo yon, kung meron ba siyang mahihintay sa'yo, kung meron ba siyang sign na makikita from you. So, feeling ko lang, mini-mirror lang din niya yung energy mo. Kung halimbawang hindi mo siya kinakausap, kinukontak, no, hindi rin niya yun gagawin. Okay? Pero, naisip ka niya, no? Namimiss ka. May mga times na namimiss ka pa rin niya, naiisip ka niya. So, depende. Kung feeling niya kasi, nire-release mo na siya or nire-release mo na siya with the Four of Pentacles, magde-decide din siya eventually na, alam mo yun, mag-start na lang ng panibagong buhay niya or, alam mo yun, mag-part na lang ng ways din. So, depende yun sa kung meron siyang mahihintay sa'yo na sign, sa tingin ko. Kung meron siyang sign na ma-pick up sa'yo, pwedeng, alam mo yun, magbago yung decision niya, yung isip niya, no? Pero kasi nakadepende yun sa'yo eh. So, kung wala siyang napipick up na sign from you, maaaring mag-decide eventually ito na mag-let go na totally. Or mag-part na lang ng ways eventually. So, when it comes to pagdating naman sa ibang bagay, nakikita ko dito 9 of Cups, no? So, nakikita ko meron something na mangyayari sa iyo na magbibigay sa iyo ng happiness, fulfillment. With the 9 of, sorry, hindi nagpo-focus. Yan. With the 9 of Cups. This is something na maaaring matatanggap mo or maybe this is something na mangyayari sa iyo. It could be an achievement, no? It could be a success. Basta itong mangyayari na to is magbibigay sa iyo talaga ng yung hindi mo inaasahan na matatanggap mo to, mangyayari to, and magiging very, very happy, contented, and proud ka dito. No? It could be anything. Pwedeng bagay, situation, or connection. So, nakikita ko parang ito ay something na wini-wish mo, hinihintay-hintay mo, alam mo yon, something na nasa wishlist mo, kung bagay man yan. Magiging this is a period ng ng parang almost perfect, parang halos lahat nandyan na, parang ito na lang talaga hinihintay mo na kulang. At kung ano man yung bagay na yon, yun na yung kukumpleto sa'yo or yun na yung kukumpleto dito sa mga bagay na kinukolekta mo or gusto mong ma-achieve or gusto mong mangyari or matupad. Okay? When it comes to zodiac signs na lumalabas sa cards, meron ditong the Star, which is Aquarius energy. Chariot is Cancer energy. World card is Aquarius, Scorpio, Taurus, or Leo. Temperance is Virgo.